Hi guys, magandang gabi sa Pilipinas at saka gabi din dito sa sa mm, sa Kuwait. Itong video guys, alam mo, nagising ako sa araw na to na hindi maganda talaga ang gising ko. Sa kadahilanan na nakita ko ang aga-aga na inaresto si former President Rodrigo Duterte. Ito yung nakakalungkot. Tandaan natin yung araw na ito. Ito yung nakakalungkot na araw na nangyayari sa Pilipinas, lalo na sa mga Filipino. Bilang isang OFW, migrants man yan o worker, bilang isang Filipino, bilang isang mamamayan sa bansang Pilipinas, masakit. Masakit talaga, lalo na kaming mga OFW. Ilan po ang mga OFW sa buong mundo? Milyon-milyon po kami. Ilang bilyon po ang pinasok namin sa Pilipinas. Napakasakit isipin na ang ating ex-former President Rodrigo Duterte ay inaresto at masakit pa, nakalipad na, dinala na sa Netherlands at doon lilitisin ng ICC. Napakasakit bilang isang OFW, isang ina at isang Filipino na tayo po ang lumuluklok ni Mr. Duterte bilang isang presidente, at tayo po mga Filipino ang nagmahal kay Mr. Rodrigo Duterte kahit hindi na po siya ngayon presidente, pero minahal po siya ng mga Filipino. At ano ang kasalanan nating mga Filipino na pinarusahan tayo ng ganito? Ano ang kasalanan ng mga Filipino na minahal natin at nagtitiwala tayo sa isang Rodrigo Duterte? At ano ang kasalanan nating mga Filipino na niluklok natin si Mr. President Marcos, nakaupo, nakahiga sa palasyo ngayon? Ito yung araw kung kailan nila inaresto si Mr. Duterte. Ito din yung araw na babagsak si Marcos sa administrasyon niya. Si Mr. President Marcos ang nagpabagsak sa kanyang administrasyon. At si Marcos din ang nag-uudyok sa ating mga Filipino na ibalik sa isip, sa puso natin ang dating kasalanan ng kanyang ama. Binalik ni Mr. Marcos Jr. ang kasalanan ng kanyang ama. Ngayong araw na to, maraming mga Filipino ang umiyak, nagpuyat, nagutom dahil sa pag-aresto
nila kay Mr. Duterte. At ngayon pa, hindi pa sila kontento, nandoon. Nakalipad na ang eroplano kung saan sakay si Mr. Duterte papuntang Netherlands para sa investigasyon sa kaso niya doon sa ICC litigation. Napaka-unfair sa mga Pilipino at sa Pilipinas na ibang lahi, ibang dayuhan ang lilitis sa ating mga Filipino. At lalo nang lilitis sa ating magiting at bayaning ex-President Roa Duterte. Pinagkalulo ni Mr. Marcos Jr. ang Filipino at ang kanyang kapwa Pilipino. Saan pa tayo lulugar nito, Mr. Marcos? Hinuhulaan na kita sa araw na ito. Ito yung araw na binigyan mo ng karapatan ang mga Filipino na bababa ka sa palasyo sa ayaw at sa gusto mo. Huhulaan kitang hindi ka aabot ng 6 na taon sa termino mo, bababa ka sa palasyo sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ang Presidenteng Duterte ang kalaban mo dito, kundi kaming mga ordinaryong Filipino ang bumuto sa'yo at umupo. Pinaupo ka namin at pinapasok ka namin sa palasyo. Ikaw ang nagpabagsak sa administrasyon mo, hindi si Duterte. Kaya tandaan mo ang araw na pinaaresto mo si Mr. Duterte at tandaan mo din ang mga luha namin na dumaloy sa aming mata at ang stress na inabot namin sa pagluluksa namin sa nangyari kay Mr. Duterte. Hindi mo alam kung ano yung ginawa mo para ikaw bumaba na talaga. Niluklok ka namin dyan. Pinagkatiwalaan kami, ilang milyon ba ang bumutos sa'yo. Sana man lang naisip mo yon bago mo ginawa kay Duterte yung ginawa mo ngayon. Hindi ka aabot sa 6 na taon. Bababa at bababa ka sa palasyo sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ang mga Duterte ang kalaban mo, kundi ang mamamayang Filipino ang kalaban mo. Tandaan mo yan. Kung ano man yun ang parusa o pagdudusa ng mga Duterte sa administrasyon mo, Marcos Jr., yun din times 20 din ang parusa ng Diyos sa iyo. At hindi ka makakatapos sa 6 na taon mo sa administrasyon mo. Bababa ka at bababa ka sa ayaw at sa gusto mo. Bilang isang OFW, milyon-milyon kaming bumubuto sa inyo at bilyon ang pinasok namin, ilang bilyon ang pinasok namin every year sa kaban ng Pilipinas. Kami ang nagpapasahod sa iyo, buong Filipino ang nagpapasahod sa iyo at sa inyong lahat na nasa gobyerno. Tandaan nyo yan. Ang luha at paghihirap naming mga Filipino ay nakikita ng Diyos yan. At hindi kahit presidente ka pa, mas highest ang Panginoon kaysa sayo. Bababa ka at bababa ka talaga sa palasyo sa ayaw at sa gusto mo.
kaming mga Filipino, kaming sambayan ng Filipino ang magpapababa sa'yo. Tandaan mo yan sa araw na to. Kung anong ginawa mo kay Mr. President Duterte, times 20 din ang hirap na pagdadaanan mo. Ikaw na din ang nag-udyok sa amin na pabababain ka na dyan sa palasyo sa ayaw o sa gusto mo. Tandaan mo yan.